ng Kilusang Mayo 1, si Ginoong Jerome Adonis, Sir si Xander Prito at si Angel. Hello, good morning, Xander and Angel. Opo, nakarating na po sa inyo yung TRO ng Pasig RTC dyan po sa wage increase sa Metro Manila. Ano ang inyong naging reaksyon muna? Unang-una, karumal-dumal ito, sobrang kabastusan ito. Yung alokohan ito na pag-iisyo ng Pasig Regional Tri-Court ng TRO kaugnay dun sa barya na hulugan pa na 85 pesos na wage increase dito sa Metro Manila. Malinaw ito ay sobrang pangmamaliit sa mga manggagawang Pilipino. Kaya hindi dapat tanggapin ng mga manggagawa o hindi dapat payagan na matuloy itong TRO. Kailangan magkaroon ng immediate na pag-question dito. Opo. Sir, may kapangyarihan ba ang korte na mag-TRO or magsuspende po ng wage order? Ma'am Angel, anyway, hindi tayo abogado. Pero sa experience ko po bilang leader manggagawa, organisador sa mas matagal panahon, almost 20 years, wala po akong naaalala at the very least na mag-TRO. Pero may pagtingin po kami, consulted with some other, very initial po, pagtingin ng ilang mga abogado, merong contradictory ito sa batas. Kasi unang-una, meron pong Republic Act 6727 na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga regional wage codes to determine ng regional increase, no? At yan po ay binubuo ng tripartism. Ando ng employer, ando ng labor, ando ng gobyerno through Department of Labor representative. Tumadaan po yan sa public hearing hanggang makakam up ng decision para kung magkano ang idadagdag sa region na wage increase. At yan ho yun nangyari dito sa National Capital Region. Kaya sobra kaming nagtataka kung bakit nagrereklamo na kami, ang liit-liit, 2 tranche pa, and yet may R2 builders ba yun na nagreklamo or nag-file para ipa-TRO itong wage increase, and yet ginrant ito ng Pasig Regional Trial Court. So, kasi pagka ganito, napaka-dangerous po nito. Magiging walang silbi ang Republic Act 727, basically ang RWBs, ang Department of Labor sa bagay na to. Kasi nonsense yun eh. Kung magdadagdag sila ng sahod, ipapa-TRO din naman pala. Okay. Diba? Alam mo yung ganung point? Mm-hmm. Ano ho yung dapat na naging aksyon na lang ng korte? Kasi kumbaga, umakto lang naman sila dun sa petisyon nung R2 Builders at nung, ano pangalan pa nung isa? Redicon Trading. Yes. Well, siyempre kung ako po, siyempre bias tayo sa ng mga bagay. Dapat immediately basura yan. Sabihin ng korte na wala yan sa jurisdiction nila kasi mayroong batas na Republic Act 5727 which is solely nasa power po ng mga regional agents. So dapat ganon. Kaya lumalakas po yung kanina bago niyo ko i-ere narinig ko yung mga kababayan natin. Magkano ba para magkaroon ng TRO? So, alam mo yon, hindi mawawala sa duda ng mga manggagawa yun kasi kahit ibigay nga ang 85 pesos, malayo pa ito sa kinakailangan para mabuhay ang isang pamilya. Which is yung call natin ay 1,200 pesos. Yun yung nakabubuhay na sahod sa atin, no, sa buong bansa. So, again, back to the question, dapat ang ginawa ng korte, binasura niya ito, hinayaan niya na maipatupad, huwag i-entertain. Kasi ang tingin namin, initial na Regis Romero, yung isa sa kumpanya na naghahabol dito, malaking negosyante din yan eh. Tumutubo ng milyon hanggang bilyong piso mula sa dugo at tao sa manggagawa. Kaya hindi ito dapat pinapayagan ng korte. Opo. Sir, sa tingin nyo nagkaroon ng grave abuse of discretion at ano yung mga next na legal remedies po natin? Well, isa ho yan sa ikonsulta namin sa aming mga abogado kung merong grave abuse. Kasi ako particular ko, natingin ko, mukhang merong grave abuse yan. Diba? Kasi ang tingin ko, basically, outside yan sa jurisdiction ng korte. So, simple, pag outside sa jurisdiction mo, simple, sasabihin mo dapat, ay wala sa jurisdiction ko yan, and therefore, hindi ako magko-comment or lalong hindi ako mag-i-issue ng TRO sa bagay na yan. So, kaya pwedeng doon pumasok yung usapin ng grave abuse. At kapag meron kami nakita na grave abuse, ay gagawa ho kami ng mga makikipagkonsultahan kami sa mga abogado para gumawa ng legal action.
Two things, ma'am, sir, ang pwede namin gawin right now. Immediately nagpo-call kami ng mga meetings. Hello? Opo. Opo, go ahead, po, sir. Sir Jerome. Immediately ngayong araw ay magko-call kami ng mga all leaders meeting doon sa aming mga alliances to decide ano ang dapat gawin. Two things lang naman. One, i-challenge namin sa legal through our lawyers. Two, magkaroon kami ng mga protest actions on the ground patungkol dito. Kasi hindi napakasamang incident dito eh. No? Sobrang hirap na hirap ang mga tayo bilang mga Pilipino, mga magagawa. Patuloy yung pagkas ng presyo ng detail, hindi na kagad yung presyo ng mga Pilipino pagkain ng dito. Tumataas ang kuryente, tubig. Sobrang patuloy ang pagbaba ng purchasing power ng kada presyo natin. Nagbigay, dahil tayo ay lumalaban sa wage increase, nagbigay ng kakarampot, tapos ipapati-RO lang din namin. Pangalawa, second po, then also pinu-call out natin yung Don Secretary na inutil, si Tolentino, dahil Opo, Sir nauna Jerome, pang sumuko. pwede pong paulit po, medyo naputol ho tayo. Una, magkakaroon kami ng mga all leaders meeting. Dalawang bagay yung pwedeng gawin. Magkaroon ng challenge sa legal through our lawyers. Two, magkakaroon ho kami ng usapan, magkaroon ng mga protesta on the ground para call out yung agency, yung gobyerno. Pangatlo, itong si Tolentino, yung tinutil na Department of Labor, bago-bago, no, ay una pang sumuko, hindi man lang ipinagtanggol yung kakarampot na wage increase. Kita nyo naman yung kanyang statement, susunod daw sila sa desisyon ng korte. Ang ibig lang sabihin nun, pabor sila sa mga kumpanya at against sila sa wage increase sa mga manggagawa. Ganun lang po kasimple yun. At dapat magsalita po dito ang Malacanang. Hindi pwedeng ligtas dito si Bongbong Marcos dahil alam niyo ang gobyerno ay may long-standing na patakaran, although hindi kasi global na sinasabi, pero meron silang policy sa pagbabarat ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Kaya madali hong maintindihan kung bakit ang liit-liit na nga ng sahod, madaling maintindihan, isi-CRO pa at ito garapalan, nakikialam na ang korte. No? So, yan ho yung mga aaralin namin at pag-uusapan ngayong araw hanggang sa mga susunod para magtunduktan ng mga pagkilos sa usapin ito. Alright, with that, Sir Jerome, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Okay. Salamat po, mabuhay kayo. Thank you po. Si Sir Jerome Adonis po ang chairperson ng